Hindi ko malilimutan ang ika-18 kaarawan ng pinsan kong si Tricia. Nasa probinsya kami noon, sa lumang bahay ng lola namin sa Quezon. Tuwing may okasyon, doon talaga ginagawa ang salo-salo. Pero ngayong gabi, hindi saya ang naging tema ng birthday niya, kundi takot. Ako nga pala si Miguel, pinsan ni Tricia. Hindi kami madalas magkita, pero close kami noong bata pa kami. Kaya noong niyaya akong umuwi sa probinsya para sa 18th birthday niya, hindi na ako nagdalawang isip. Pagkarating ko sa bahay ni Lola, ramdam kong may kakaiba. Luma na talaga yung bahay. Makaluma ang mga gamit, may amoy kahoy at lumot sa paligid. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may matang nakatingin sa akin sa bawat sulok. May nagpaparamdam dito, no? Biro ko kay Tricia habang inaayos niya ang mga lobo. Lagi naman, diyan nga sa likod ng kusina, may tumatawang bata raw kahit walang tao. Pagdating ng gabi, dumating na ang ilang bisita, mga kaibigan niya mula sa Maynila. Nagsimula ang party. May kantahan, may pagkain, may mga palaro. Pero nang sumapit ang 10:00 ng gabi, nagsimula ang lahat. Namatay ang kuryente, biglaan. Walang ulan, walang hangin, walang dahilan. Nagsindi kami ng kandila at tinuloy ang handaan sa ilalim ng dilim. Habang inaawit ang happy birthday, may napansin akong isa sa mga bisita ni Tricia. Isang babaeng nakaitim, nakatayo sa tabi ng cake, nakangiti. Hindi ko siya kilala. Pag-ikot ko ng tingin para tanungin si Tricia, bigla siyang naputol sa pagkanta at napasigaw. Sino yun? Turo niya sa babae. Paglingon ng lahat, wala na ang babae. Akala namin biro lang, prank lang ng isa sa mga kaibigan. Pero nang muli naming tignan ng cake, may duguan ng marka ng kamay na nakabaon sa gitna nito. Tumilapo ng mga bisita. May nagsisigaw, may sumuka, may tumakbo palabas, ngunit kami ni Tricia at lola niya ay naiwan sa loob. Napansin namin na may sulat sa cake na dati happy birthday Tricia. Ngayon ay isa ka na lang. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nakarinig kami ng halakak ng bata sa itaas. May pinto sa itaas na kumakalabog. Lahat ng kandila ay isa-isang namatay. Ang buong bahay nilamon ng dilim at malamig na hangin. Sa uli, nakita namin ang refleksyon ng babae sa salamin ng aparador. Nakangiti, duguan ng mata at tila tinitignan si Tricia. Pagkalipas ng 1 linggo, lumipat na si Tricia sa Maynila. Hindi na raw niya kaya tumira sa bahay na yon. At ako, hindi na ako muling sumama sa kahit anong birthday sa probinsya. Hindi ko rin makalimutan ang isa sa mga huling larawan na nakuha sa party na yon. Group photo namin, pero kung bibilangin mong mabuti, sobra ng isa ang tao sa likod. Nakaitim, nakangiti at tinitignan ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Claire. Hindi ako mahilig sa mga party, pero nitong nakaraang buwan, sinamahan ko ang pamangkin kong si Luca sa birthday party ng classmate niya sa Jollibee mismo, sa isang branch dito sa probinsya namin sa Laguna. Mukha namang masaya ang lahat noong una. May mascot, games, prizes, spaghetti, chicken joy at syempre, ang birthday boy na si Daryl, 7 years old. Typical na Jollibee birthday celebration lang. Pero may isang bagay agad akong napansin. Pagpasok namin, may batang babaeng nakaupo sa sahig sa sulok, suot ang pulang party hat. Pero hindi kumikibo. Hindi siya pinapansin ng staff. Akala ko anak lang ng isa sa mga bisita, kaya hindi ko na pinansin. Habang tumatagal ang party, napansin kong panay ang tingin ni Lucas sa ilalim ng mesa.
Para bang may inaabot siya o may kinakausap. Nilapitan ko siya. Lucas, anong tinitingnan mo dyan? Ate, may bata sa ilalim. Gusto niya raw kumain. Napakunot noo ako. Sinilip ko agad. Pero wala namang bata. Huwag kang ganyan ha. Huwag kang mag-imbento. Hindi po ako nag-iimbento. Ayaw lang niyang magpakita sa matatanda. Kinilabutan ako, pero pilit kong tinatawanan. Baka guni-guni lang niya. Baka bored lang siya. Pero napansin ko, sa bawat larong ginagawa sa party, lagi siyang natatalo. Lagi siyang nadadapa. Para bang may humahawak o sumisiko sa kanya. Nag-umpisa na ang part kung saan lalabas si Jollibee mascot. Tuwang-tuwa ang mga bata. Nagsayaw si Jollibee, pero habang sumasayaw siya, napansin kong lumiliwanag ang ilaw sa gilid ng mascot room, doon banda sa likod kung saan bawal pumasok ang mga bisita. May tumakbong batang babae papasok doon. Hinabol siya ng isang staff, tapos biglang sumigaw. Sino yung batang yan? Wala namang ganyang bata sa guest list. Nagkagulo saglit. Nagpanik ang ilang magulang. Tinignan ng manager ang CCTV. Lahat kami tahimik habang pinapakita ang footage. Kita roon na may batang babaeng nakaputing bestida na sumilip sa gilid ng mascot. Sabay biglang tumagos sa pader. Tumagos na parang multo. Kinabukasan, nalaman namin sa isang dating staff ng branch na may batang na aksidente doon sa dating play area sa likod ng building. Hindi raw naayos ang safety sa isang slide dati at nahulog ang isang 6 years old na bata sa likod kung saan may sirang sahig. Tinakpan lang daw ito ng management at ilang taon na itong tinatago. Simula noon, may report na may bata raw na laging sumasali sa birthday parties kahit hindi naman imbitado. Lagi siyang nakaupo sa sulok, laging gutom, laging naghahanap na spaghetti. Hanggang ngayon, si Lucas ay tumatangging sumama sa kahit anong party. At ako, tuwing makakarinig ako ng kantang Happy Birthday, napapatingin ako sa ilalim ng mesa. Baka kasi may isang batang nakangiti roon. Hawak ang party hat niya at sasabihing, kain tayo, birthday ko rin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Maris at hindi ko makakalimutan ang birthday ko nung isang taon. Hindi naman bongga ang handaan namin. Pansit, spaghetti, kaunting handa para sa pamilya at ilang kaibigan. Ginanap lang ito sa bahay namin sa Bulacan. Pero ang kakaiba sa birthday na yun ay ang isang regalong hindi namin alam kung kanino galing. Pagkatapos ng salo-salo, sabay-sabay naming binuksan ang mga regalo sa lamesa. May mga damit at notebook. Pero may isang kahon na itim. Walang pangalan kung sinong nagbigay. Nakabalot ito sa pulang laso at may sulat na, para sa'yo, huwag mong bubuksan kung hindi pa eksaktong 6:00 ng hapon. Akala ko biro lang, kaya hinintay ko ang 6:00. Pinanood pa nga ako ng mga pinsan ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang kahon. Sa loob, may isang lumang manika. Hindi Barbie, hindi modern. Para siyang antique, yung gawa sa porcelain. Maputlang maputla at kulay itim ang mata. Para siyang galing sa ibang panahon. May kasama ulit na sulat. 1 taon ka lang niyang babantayan. Pagkatapos nun, ikaw na ang magbabantay sa kanya. Tumawa lang yung iba. Akala nila prank lang, pero ako, may hindi maipaliwanag na kilabot sa dibdib ko.
Simula ng gabing yun, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Madalas akong magising ng 3 AM na parang may matang nakatitig sa akin. Lagi kong naririnig ang maliliit na yabag sa kahoy naming sahig. Kahit mag-isa lang ako sa kwarto, minsan nawawala ang manika. Tapos biglang lilitaw sa sala o sa banyo o sa ilalim ng kama ko. Sinubukan ko itong sunugin, pero hindi nasusunog. Para bang may mga bagay na pumipigil. Lumapit kami sa isang albularyo sa kabilang barangay. Pagkakita pa lang niya sa manika, umatras siya. Hindi ito laruan. Bantay ito. Pero hindi ikaw ang binabantayan niya, kundi ang kaluluwa ng huling may-ari. Eksaktong 1 taon matapos ang birthday ko, nagising ako ng madaling araw at wala na ang manika sa tabi ko, pero may sulat sa lamesa. Salamat, ikaw na ang sunod. Simula noon, gabi-gabi na akong binabangungot. Nakikita ko ang sarili kong nakakulong sa loob ng isang kahon. May pulang laso at walang pangalan kung kanino galing. Hindi ko na siya pinagbuksan. Pero tuwing 6:00 ng gabi, naririnig namin ang mga yabag sa hagdan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Jeric, at itong ikukwento ko ay nangyari sa birthday ng kapatid ko na si Yana nung siya ay 7 years old pa lang. Naganap ito sa loob ng isang subdivision clubhouse dito sa Rizal. Simple lang ang party. May spaghetti, hotdog, party hats, palaro at syempre clown na inarkila para magpa-games at magpa-magic show. Pero ang hindi namin alam, 2 ang dumating na clown. Mga bandang 3:00 ng hapon, may dumating na isang clown. Makulay ang damit, may bitbit na lobo, masiyahing boses at may karatolang Mr. Bubbles. Sabi ng mama ko, hindi siya ang clown na kinontrata nila. Hindi ikaw si Tonton, di ba? Tanong ng mama ko. Ngumiti lang si Mr. Bubbles. Ako ang ipinalit. Hindi makakarating si Tonton. Ako na ang na-assign. Wala naman kaming naisip na masama. Maayos naman siyang nag-perform. Pinasaya niya ang mga bata. Tuwang-tuwa si Yana at mga kaibigan niya. Nagpakita siya ng magic. Gumawa ng mga balloon animals at nagturo ng sayaw. Pero habang pinapanood ko siya, may napansin akong kakaiba. Sa tuwing gagalaw siya ng mabilis, parang hindi normal ang tiklop ng mga daliri niya. Parang mas mahaba at pag natatawa siya, hindi gumagalaw ang mata niya. Laging nakatitig kay Yana. Matapos ang games, bigla siyang nagyayang maglaro ng tagu-taguan. Walang may alam ng larong yon, pero halos lahat ng bata pumayag. Sabi niya, pipikit ang lahat at ang mahuhuling hindi marunong magtago, isasama ko. Sandali lang, masaya to. Bigla akong kinabahan. Sobrang seryoso ng tono niya. Hindi na siya mukhang clown. Hindi siya nagpapatawa pero bago pa kami makakilos, nagsimula nang pumikit ang mga bata. Tumayo ako. Lalapitan ko na sana si Yana, pero namatay ang ilaw sa clubhouse. Nagkagulo, may mga batang umiiyak, nagsisigawan ng mga magulang. Sa dilim, nakita ko si Mr. Bubbles. Tumatawa habang naglalakad papalapit sa mga batang nakapikit. Tumakbo ko papunta kay Yana, pero nawala siya. Sinisigaw ko ang pangalan niya hanggang sa makakita ako ng maliit na anino papasok sa storage room sa gilid ng stage. Dali-dali akong sumunod. Binuksan ko ang pinto. Wala roon si Yana, pero may iniwang sulat sa lamesa. Isa-isa lang, isang kaluluwa sa bawat party. Pagbalik ko, bumalik na ang ilaw. Wala na si Mr. Bubbles
At ang mas malala, wala na rin si Yana. Ilang oras kami naganap. Sinaliksik ang buong clubhouse. Tinawagan ng pulis, pati CCTV, sinuri. At sa footage, wala ni isang clown na dumating. Walang Mr. Bubbles. Walang pumasok na lalaking naka-costume. Pero lahat ng bata, naalalang nandun siya. May lobo pa nga silang dala na may mukha niya. May isa pang batang nagsabing, sabi niya, si Yana daw ay may bagong laro sa ilalim ng entablado. Babalik din daw siya next year. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Troy. Hindi ako mahilig pumunta sa mga children's party noon. Lalo na kung hindi ko naman talaga kilala yung bata. Pero dahil kapitbahay lang namin si Tita Mirna at close siya sa mama ko, wala akong choice kundi sumama sa 7th birthday ng anak niya, si Mara. Ginawa ang party sa covered court ng subdivision. Malaki ang espasyo. May mga upuan, lamesa, balloons, at may stage na parang may tarp. Happy 7th birthday, Mara, ang nakasulat. Pagdating ko roon, parang normal lang naman ang lahat. Andun ang ibang kababata ko na pinilit din siguro ng magulang. Kumakain, tumatawa, may clown na medyo corny, pero pinapalakpakan pa rin ng mga bata. May mga palaro gaya ng Trip to Jerusalem at Bring Me. Pero may isang bagay na agad akong napansin. Isang lobo, itim, hindi ordinaryong itim. Para bang sobrang kintab nito at parang may maliit na mata sa gitna. Akala ko, design lang. Pero nang tumagal, yung mata ay parang sumusunod sa akin. Uy Troy, anong tinitignan mo? Tanong ng kaibigan kong si Mika. Yung lobo ba na yun? Gumagalaw yung mata? Tanong ko. Lobo lang yan, ang weirdo mo, sabi niya. Pero habang tumatagal ang party, napapansin ng ibang tao na may kakaiba sa lobong yun. Hindi ito gumagalaw gaya ng ibang lobo na tinatangay ng hangin. Nakatali lang ito sa gilid ng stage. Bandang 4:00 ng hapon, may batang babae siguro, mga 5 years old, na tinangka itong lapitan. Narinig kong sinabi niya, "Pa-picture ako sa lobo." Pero paglapit niya, bigla siyang nadapa. Tumama ang ulo sa simento. Tumilapon ang Diyos sa damit niya. Umiyak siya ng malakas habang yung ibang bata naman ay biglang natahimik. Lumapit si Tita Mirna at sinabing, "Bakit ba may itim na lobo dito? Hindi naman to kasama sa design." Tinawag nila ang supplier ng party decors. Sabi ng staff, "Ma'am, wala pong itim na lobo sa order nyo. Wala rin po kaming itim na stock." Kinagabihan, habang nagkakainan ng cake, may isa pang batang lalaki na sinubukan putukin ang lobo gamit ang stick. Sa mismong pagdampi ng stick sa lobo, biglang namatay ang mic at speaker sa stage. Nag-brown out sa court kahit maliwanag naman ang paligid. Pagkabalik ng kuryente, wala na ang batang lalaki. Nagkagulo, tumawag ng tanod. Lumingon ako sa stage kung saan nakatali ang lobo. Wala na rin ito. Kinabukasan, sa group chat ng mga taga-subdivision, may kumakalat na picture na hindi alam kung sino ang nag-post. Picture ito ng stage kahapon, pero may mali. Sa likod ni Mara, habang iniihipan ng kandila ng cake, may itim na lobo na nakalutang sa likod ng ulo niya. At sa gitna ng lobo, may mukha ng isang matandang babae na nakangisi. Lumipas ang ilang linggo, hindi na raw lumabas ng bahay si Mara. Palaging nilalagnat, nagsasalita mag-isa. Naaamoy ng kapitbahay ang parang amoy na susunog na goma tuwing gabi. At tuwing lalapit sila sa stage, may nakikita raw silang itim na lobo nakatali sa harap. Nabalitaan namin
na ang dating lote kung saan itinayo ang covered court ay dating krematoryo noong 1970s. Isang babae raw ang nasunog doon habang may blackout. Nasabing aksidente, pero may chismis na sinadyang ikulong ng mga kabarangay dahil sa akusasyong mangkukulam. At simula raw noon, tuwing may handa ang may kasamang balon sa lugar na yon, lagi raw may itim na lumilitaw. At ang mas nakakatakot, hindi ito binibili, hindi rin dala ng kahit sinong supplier. Basta, andun lang naghihintay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.